Hello class, I'm Professor Joseph and pag-uusapan lang natin ay yung patungkol sa mga items at counter items na rin syempre. Ganito kasi yan, alam ko naman na pang grade 3 tong topic na to at marami sa inyo dyan magko-comment. Alam ko na yan, tinuturo pa, wala bang bago, mga ganyan-ganyan. Basic naman masyado ng tinuturo mo, dapat hindi mo na tinuturo yan. At maraming hindi magagandang komento ang posibleng matanggap natin dahil masyadong basic at pang grade 3 itong topic natin. Pero wala akong pakialam kung masyado na kayo magaling at marami nang alam, hindi para sa inyo ang video na to. Para to sa mga baguhan na gustong matuto kasi gusto ko makasabay rin sila kahit papano. Hindi naman ako magaling at hindi naman ako sobrang lakas at meron pa dyan magko-comment, ano ba rank nito, nagtuturo ka pa, ganyan-ganyan. Pro player ka ba? Ganyan-ganyan. Mga ganyan yung mga comments na matatanggap natin. But anyway, wala akong pakialam. So, mainit talaga dito. Ganito guys, kasi kadalasan sa atin ngayon, hindi natin alam yung healing reduction items. Support meta tayo ngayon, kung saan naghahari yung mga may heal, may shield, 'di ba? Higop muna tayo kape. Estes, Florin, Diggy, Matilda, Angela, halos karamihan sa mga supports ngayon. Marami pang iba. Support sa may heal. Pina-priority pick. So, may mga may heal. Yung mga yan, may heal. At meron rin naman mga heroes na sustain talaga. Like Yuzhong, Uranus, Esmeralda, at marami pang iba. Lapu-Lapu, marami pa. Ang kailangan natin ngayon ay healing reduction item. So, ito ang Sea Halberd. Ayan. Tingnan nyo mabuti sa screen. Ang Sea Halberd na yan, may kakayahan niyang pabagalin yung heal, shield, spell vamp, lifesteal, at yun, basta mga sustain. Kaya nitong counterin. At ang Sea Halberd na to may extra 8% additional damage kapag yung target mo ay mas malaki sa'yo yung buhay. Tamang-tama ito sa mga assassins at marksman na physical type. Halimbawa, Hayabusa ka, may ganito ka. O kaya halimbawa, Moskov ka, may ganito ka. Yung mga marksman at assassins kasi, mga mababa yung buhay. So kung target mo ay fighter at tank, which is mas malaki sa'yo yung buhay, mas masakit yung Sea Halberd. May additional damage at mas mabagal yung healing nila kapag may Sea Halberd ka. Ganon ang nagagawa ng Sea Halberd kapag hawak ito ng assassin at marksman na physical. May ibang mga fighters rin naman na pwede dito. Silong, Olus, Argus, Sun, at iba pa. Basta attack speed na fighter, hindi nakadepende sa skill. Okay sa kanila yan, okay? At para naman sa mga mage, or hindi naman lahat mage, sige. Para sa mga mage at mga heroes na magic type, okay? Itong kailangan nyo, Necklace of Durance. Ayan. Yung Necklace of Durance na yan, ay may kakayahang pabagalin yung healing effect. Katulad lang din ng Sea Halberd. Tapos may additional 20% regen pa yan. And HP and mana yung nire-regen niya. So yun, ganon yung Necklace of Durance. So minsan makakakita tayo mga mage hindi bumibili ng item na yan. So minsan papagalitan pa natin, oy mage, mag-necklace ka, di ba? Alam niyo yan. So itong Necklace of Durance, kailangan ng mga mage to, lalong-lalo na ngayon, uso talaga yung mga healing galing na yan, di ba? At pagdating naman sa pandepensa na may healing reduction rin, itong Dominance Ice yung kailangan nyo. Okay? Alam ko halos karamihan sa inyo bumibili talaga ng Dominance Ice at sikat talaga yung item na to. Bukod kasi sa healing reduction rin ito, may napakataas na physical defense rin ito. So napakaganda ng Dominance Ice. And aside dyan sa bagay na yan, may attack speed reduction rin ito kung saan mahihirapan yung mga marksman kasi babagal nga yung pagtira nila, yung pag-atake nila. Babagal kapag meron kang Dominance Ice.
Ang dominance ice ay umeepekto kapag dinikitan mo yung kalaban, okay? Kailangan mong lumapit, kailangan mo dumikit para gumana yung dominance ice.